Kumusta yung solar setup mo? Hindi mo na ito ginagamit. Sira na, bumalik ka na yata sa grid. Ayun o. Gumagana pa rin siya ngayon guys. Walang problema. Stay healthy. Still kicking. Ayan o. So, ang setup ko pa rin hanggang ngayon ay off-grid. Ayan, nakapatay yung ating grid. So, kung magwa-welding lang ako, dun lang magagamit ang grid. Pero nakasupport yung kanyang home load support. So kahit pa paano kung may malakas yung araw, makakapag-support siya. So pampababa ng blood pressure. Pababa ng bayarin ng kuryente. So yun lang, hindi naman ako masyado nag-welding. Pinutol ko pa nga pansamantala. And ang isang bad news kasi guys, ngayon ay magmamahal na naman yata ang kuryente. So walang katapusan yan. Slingshot. Pag hinila mong pag magro-rollback sila pero asahan mo mas mataas yung sipa pabalik. Kasi ang kuryente sa essential sa isang pamilya. So kapag naputulan ka ng kuryente at dating meron, ang laking kawalan kasi lahat ng mga gamit mo hindi mo na magagamit. Magsisimula na masisira yung mga ref, washing, electric fan, ilaw, lahat. So lahat masisira at pag hindi ginagamit. Yung mga ref natin na hindi magamit na matagal, wag nyong stockin kasi pag in-stock nyo yan, kakalawangin yung mga tubo, magkakaroon ng leak. Pag saksak ninyo, hindi na lumalamig. Aandar yung motor pero hindi na lalamig. Or minsan naman, nag-stock yung kanyang pump, yung kanyang compressor, start, masisira. Electric fan, ganun din. So, malaking bentahe talaga, malaking impact na kapag naputulan tayo ng kuryente, kaboom! Hindi naman masusunog kundi maraming masisira. Parang katawan ng tao na dati nagtatrabaho tapos biglang mag-stop, stuck, boom! Sakit sa bewang. Tayo napunta doon solar setup yung topic natin. So, ang kagandaan kasi guys ng meron sariling generator sa bahay, yung solar setup is una-una stable yung kuryente mo. Ano mang mangyari dyan sa grid, mag-brown out man, fluctuate, konting kidlat-kidlat sa bundok, biglang nagbabrown out. Sa'yo, diretso pa rin. Pangalawa ay mapapababa niya ang bayarin mo monthly sa kuryente. Lalong-lalo na sa mga naka-grid connected. Ayan, yung mataas yung kanilang bayarin sa kuryente tapos naka-grid tie sila. So kahit pa paano ay mapapababa niya yung binabayaran yung monthly. Pero kapag naka-off-grid ka at sapat yung battery mo na i-supply lahat ng pangailangan mo sa bahay ninyo, totally wala kang babayaran. Ang sarap dun, wala kang iniisip na magma-monthly. Nakakatok sa bahay nyo para maningil ng kuryente. O diba? Paano kung nakapag-supply ka sa kapitbahay mo, 3 bahay, di ikaw pa maniningil, diba? Pang maintenance. Di mas lalo na namang mas maganda kung may pinapatakbo kang business na dati binabayaran may 15,000 to 20,000 a month. Kung naka-solar ka, di wala nang binabayaran. O, diba? Di ang sarap nun. Monthly, wala ka nang iniisip. Yung dati binabayad mo doon, wala na. Kasi nga, binili mo na mga solar setup. Merong ganun. Kaya lang, kahit paano, stable na yung kuryente mo. After 3 years, bayad na yung investment mo. Lahat na yon ay free na. Bakit? May mga maintenance. Pero konting-konti na lang. Kahit paano, hindi ka nasakop kung baga biglang bumagyo, biglang nagkalindol, brown out sa kapitbahay mo, sa ibang install, pero sa'yo may kuryente. Hindi na antala yung negosyo mo. Ewan dilasag, may generator kami. Mas malakas. Ang problema kasi doon maingay. Pangalawa, yung consumption, maintenance. Bawat run niya, gasolina, crudo, maintenance. Yan. Basta umandar yun. Pag tumigil, kakargahan mo na naman ng fuel dito. Bahala na siya mag-isa sa ganitong setup. Nag-promote pa si Wandilasag. Kinukwento ko lang kung gaano kaganda ang naka-solar. Alam nyo guys, napakaganda. Kasi nga dito, hindi ko nararamdaman ng brownout. Papansin mo na, ba't ang dilim sa kapitbahay? Ba't may tumutunog ng generator? Dito sa akin, diretso lang. And wala akong iniisip na consumption niya ng fuel. Paano kapag pag bagyuhin? Di baba natin yung solar setup natin. Ibaba, itago. Ito kasi sa pagsasolar, kahit may bagyo, basta na-safety na natin yung mga solar panel niya, gagana lang yan. Paano kung yung battery mo ay kaya niya mag-supply hanggang
48 hours. Ayan, ito ang ganda. So pagkatapos ng bagyo, set up mo ulit yung mga panel niya, ay di diretso ulit. Then walang ingay, walang usok. Clean energy. Wala kang pinoproblema na naubusan na naman ng fuel. Hindi, kasi nga basta naarawan yung panel, diretso lang siya. So ganun po kaganda ang naka-solar setup. Paano ko dilasag kung 2 linggo na walang araw, makulimlim, maulan? Kaya nga po siya tinawag na hybrid. So pwede siya mag-charge sa grid, pwede siya mag-charge sa generator, pwede siya mag-charge sa solar. So meron pang 2 choice. Yan, kung wala kang generator, may grid. Yan. Paano kung patay sindi ang kuryente? Yan, pwede ka mag-charge sa kanila. Okay, so ganun po, kaya po siya tinawag na hybrid. Yan. So yun, wala naman ako masabing problema kay Dea dito na setup ko. Mahirap naman siyang plantingan ng problema tapos iba-vlog ko, ayusin ko. Baka may magkatotoo, di wala tayong gagamitin. Eto na lang. Sa bagay, ibang variant siguro ng battery na ganito. Kasi problema kung sakaling mag-adjust ka ng kanyang current, discharge current, at kung ano ang modification dito. So, wala. Yun ang sinasabi ko, pag ganitong setup yung gamit mo, talagang kakalabangin ka. Ayan, so eto, dito ko nag-charge, centralized dito. So, from Deye, papunta dito kay Blue Yeti 2, EcoFlow, then doon kay Light. So, dyan ako nag-charge lahat. Okay, then kung sakaling outing yan, gagamitin ko yan kasama nito. Pero kung sakaling nagta-travel ako, ginagamit ko si EcoFlow at ito. Yan. Makakatabi ko pag natutulog. Yan. Gawain kasi ng mga vlogger yan eh. Kung wala na may vlog, gagawan mo na lang ng kunyari problema tapos yung iba-vlog mo. Minsan nagkatotoo, minsan. Okay, so ganun lang kasi nagtanong sila kung ano update sa ating solar setup. So okay naman siya, walang problema until now. Hindi na kagaya ng setup ko noon si Pau Pau, wala na. Hindi nga merong nag-sponsor sa atin na ng gamit. So ayan. Until now, sa bagay may mga isolated case na may problema daw si Day pero as for me, sa akin kasi wala naman siya problema. Okay naman siya, goods na goods. Okay, so yun guys ang updated na status ni Day sa akin. Ayan, so walang problema. Hindi ko na nararanasan ng brownout, dire-diretso, lalong-lalo na at off-grid. So kahit na medyo makulim, puno na kasi. Alas 12 pa lang yan, puno na kasi nagagamit ko lang. Hanggang 75% lang ang natitira. So yun, yung 75%, alas 12 puno na. So kung wala kang pagtatapunan, wala na, sayang na, gaya ngayon, wala na. Salamat sa mga concern nagtanong-tanong kung ano yung status ba sa setup natin. So alam natin na may mga nakabang pala. Para sa may mga tanong pa, mag-comment kayo sa baba. Okay, maraming salamat!